At nakikita ko ang malaking nakatakdang gagawin ng Diyos. At laging tandaan mo po, ang banal na Espiritu magsisiwalat kung sino ka at kung ano ang pangarap ng Diyos sa bawat isa. It is the Holy Spirit that reveal ourselves to us. Banal na Espiritu po ang magsisiwalat sa ating sarili kung sino tayo. Kaya kailangan tayo ay laging nasa kapuspusan ng banal na Espiritu at ating basahin ang John chapter 17, verse 20. At pakinggan natin ang panalangin ng Panginoon. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So ito po ay tinatawag ng mga theological scholar, high priestly prayer of Jesus from John 13 to John 17. So 5 aklat, 13, 14, 15, 16, 17. Ito po ang high priestly prayer na ang ibig sabihin, itong lahat ng ito ay nangyayari sa lahat ng kanyang ipinanalangin. So, idinadalangin niya yung mga kasama niya at idinagdag niya ay yung maniniwala doon sa mga ipangangaral ang katotohanan. Kaya sabi rito, idinadalangin ko rin yung maniniwala sa kanilang ipapangaral. Amen? So, iba'y naniniwala na ang kayamanan ko ay si Jesucristo lamang? At kung ang kayamanan mo ay si Jesucristo lamang, ikaw po'y magagalak anumang panahon. Amen po ba? Kaya kailangan na ating paniwalaan yun na ang sabi ni Pablo, Jesus Christ is the treasure in earthen vessel. Si Jesucristo ang kayamanan na nasa sisidlang putik at ikaw at ako ang sisidlan ng kayamanan at si Jesucristo ang ating kayamanan. Pag nagsanay ka po na ang kayamanan mo si Jesucristo, tatagal kaya ang ministeryo kung hindi si Jesucristo ang kayamanan ng gawaing ito? Kaya nga kung titingnan po natin, ay baka kung ilang malalaking gusali na ang naitayo natin kung ating inunay pagtatayo ng gusali. Pero ang ating patuloy na pangunahing gawain ay ipangaral ang mabuting balita at hindi po maliit na halaga ang pangangaral araw-araw sa iba't ibang kaparaanan. Kaya dito makikita po natin na ating kilanlin yung mahalagang katotohanan iyon. At ano ang sabi sa verse 21? At ang sabi sa verse 21, that they all may be one. Sabihin nga natin, that they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Ating siyasatin po itong talatang ito, na silang lahat na sumasampalataya ay maging isa. Katulad mo, aking Ama, ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo. So what is oneness? Ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama. That they also may be one in us. So pansinin po natin, si Jesus kaysa ng Kanyang Ama sapagkat ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama. At makakaisa tayo sa mag-ama sa pamagitan ng tayo ay nasa Ama at na kay Jesus. At ang Ama at si Jesus ay nasa atin. At maniniwala ang sanlibutan na si Jesucristo nga ang isinugo ng Ama. Amen po ba? Kaya nga po, unawain mo mabuti, nangyayari yung panalangin niyang ito, kaya tayo sama-sama. At ang panalangin pa rin niyang isa, sa verse 17, pabanalin mo sila. Ano po ba ang kabanalan? Ang kabanalan po ay hindi ibig sabihin lumalakad ka ng paluhod, hindi ibig sabihin ay kung ano-ano. Ang kabanalan po, kaiba ang ating buhay at yung kabanalan yun, yung kaibahan natin ay si Jesus.
So our holiness is Jesus. Kailangang makita sa atin ang Panginoong Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan makita sa akin si Jesus. Kaya ang titulo po ng mensahe, ano po ang titulo? Lord, make us one. Sabihin mo nga, Lord, make us one. Lord, make us one. Banal na Espiritu na nagbigay ng katotohanan ito sa akin, ito po ay maging personal din katotohanan sa kanila. Lord, make us one. So may 30 paraan para tayo maging isa. Number 1 is unity of faith. Unity of faith. Kailangang iisa ang ating pananalig at kailangan ang pananalig natin ay kay Hesus Kristo lamang na sa pangalan ni Jesus, lahat ng ating pagdaraanan, hingin natin sa Ama at tayo'y magtatagumpay. So unity of faith is that we are depending on Jesus alone. We trust on Jesus alone. Kahit ano po ang mangyari, basta kay Hesus Kristo lamang tayo ganap na aasa at magtitiwala. At dahil nga po sa pananalig ng Panginoong Hesus Kristo, pag sinabing pananalig ng unity in the faith, pananalig ng Panginoong Hesus Kristo, pag sinabi po yun, ang ibig sabihin, siya ay nagtitiwala na ikaw at ako ay makararating sa kanyang itinakdang pangarap. Yun po ang pananalig ng Panginoong Hesus na kahit hindi natin makita kung ano ang ating kalagayan, kita niya kung saan niya tayo dinadala. At kahit ano ang ating panghihina at kakapusan ng karunungan, hindi po siya umaalis. Tayo lang ang nagtatampo. Pero laging tandaan mo, hindi niya tinitingnan kung malakas ka o magaling. Ang tinitingnan niya, siya lamang ang may kalakasan at kapangyarihan. At pag humingi tayo ng lakas at kapangyarihan, iyon ay ibibigay sa atin. Kaya sabi ni Pablo, mula noon ay ang ipinagmamalaki ko na ay pinagdaraanan kong krisis. Sapagkat sa krisis, ako ay pinalalakas ni Hesus Kristo. Amen po ba? Kaya nga ang pagiging Kristiyano po hindi ibig sabihin ay laging maluwag at maganda ang katayuan natin sa buhay. Laging tandaan mo po, dahil nga marami ang hindi alam ang katotohanan, kaya ikaw at ako ay idaraan sa iba't ibang pagsubok. At yun ang ayaw ng maraming Kristiyano. Kaya nga sabi ng Panginoon sa talinghaga ng maghahasik, may 4 na uri ng lupain. Tingnan mo po kung anong uri ng lupain ikaw. At yung lupain ang tinutukoy ay puso. At ang salita ng Diyos pag ipinangaral ay katulad ito ng binhi. At may nahasik. Dahil ang pagtatanim nun hindi katulad ngayon na itinatanim mong isa-isa. Yun ay ihahasik lang. At may nahulog sa batuhan. At mayroong nahulog sa tabing daan. At mayroong nahulog sa dawagan. Pero may nahulog sa mayabo at matabang lupa. So pansinin po natin anong uri ng puso meron ang bawat isa sa atin. So, lagpas na po tayo dun sa batuhan. Ilang Sunday na kayong dumadalo, yung mga bago? Nakailang Sunday na kayo na tuloy-tuloy sa pagdalo? Ibig sabihin, hindi kayo batuhan. Palakpakan natin ng Diyos dahil naka-4 na Sunday ka na. Ngunit, yung tabing daan, ay maligaya siya nung una. Wow, praise the Lord. Iprinay ako ni sister na katabi ko. Answered prayer ako. Hallelujah. Pero pag uwi sa bahay, ay nagmumurahan. Ang tagal mo naman sa church. Ayan. At ganun ang ganun, paulit-ulit, hindi na siya dadalo para lang maiwasan ang pagtatalo-talo. Ang tawag doon, pusong nasa tabing daan. Hello? Madaling masaktan. Tingnan mo ang iyong katabi. Naka1 taon ka na ba? Hindi ka na batuhan.
hindi ka natabing daan. Ngayon dito marami, yung dawagan. Makinig kayong mabuti sa dawagan. Ang dawagan, yumaman. Purihin ng Panginoon. So laging tandaan mo, magsisimula ka sa pakaunti-kaunti, pag ikay nagtapat, yayaman ka. Eh sino ba ang pinayayaman ng Diyos? Hindi po yung masipag. Marami pong masipag yumayaman pero wala na sa simbahan. Ang pinayayaman po ng Diyos ay una, ang katangian ay mapagpakumbaba. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo hindi nakahalumbaba. Mapagpakumbaba. Amen? At ano pa ang katangian ng pinayayaman ng Diyos? May takot sa Diyos. Ikaw ba'y mapagpakumbaba at ikaw ba'y may takot sa Diyos? Ang ibig sabihin ng mapagpakumbaba, sinusunod nating lagi ang Diyos. Ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos ay wala namang ibang Diyos kundi siya. Kaya hindi na tayo hihiwalay pa sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, hindi ho problema ang pera. Ang problema po ay ating asal at ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Asal at ugali ang hadlang sa kayamanan. Sa Proverbs 22 verse 4, kailangan ito ay laging tandaan mo, ikay pagpapalaing lagi. Sabay-sabay, by humility are riches and honor and life. Ano po kaya ang Tagalog sa riches? Ano po kaya ang Tagalog sa honor? Karangalan. Ano po kaya ang Tagalog sa life? Ayan. So, pansinin po natin, by humility, and then gamitin uli natin yung by humility and by the fear of the Lord, hallelujah, are riches and honor and life. So, ang unang riches po ay spiritual, ang unang riches po ay soul, ang ikatlong riches po ay physically. At pag tayo ay very rich in our spirit, very rich in our soul, very rich in our physical body, laging tandaan mo po, riches in our spiritual life is by meditating on the Word of God and memorizing the Word of God and loving the Word of God with greatness. Amen? Kaya nga, doon po, pag tayo ay talaga, ang sabi ng Diyos, ano ang bahay na itatayo ninyo para sa akin, Isaias? Ako ang may gawa ng langit at lupa, ang trono ko ay sa langit at ang tuntungan ko ay ang lupa. So ano yung bahay na itatayo ninyo sa akin? Pero sa taong ito, sa lalaking ito, ako'y titingin sa isang lalaki, number one, poor in spirit, and contrite spirit, and who trembleth at my word. Ito ang aking titignan at dito ako titira sa mga lalaki at babae na merong dukha at nagsisising malambot na puso na laging sabik sa aking salita. Napakasimple po ng buhay. Magbasa ka lang ng magbasa ng Biblia at wag mong sabihin hindi ko maintindihan. Hindi mo yan maintindihan hanggat hindi mo dinaraanan yung binabasa mo. Ang pagkatuto po, pag dumaan ka doon sa iyong binabasa. Kailan mo malalaman na ang Diyos ang dakilang manggagamot? Hindi naman kailangan, Lord, magkasakit po ako para makilala kita na dakilang manggagamot. Daraan tayong lahat doon. Pag minsan nga inuubo ka lang, akala mo'y COVID na. At tinatakpan mo na ang buong mukha. Abay, hinihinga ko ang hangin sapagkat ang hangin sa mga matuwid ay malinis. Amen. Hallelujah. Wala, kahit sinisipong kayong lahat, hindi ako magkukumpa dahil ayokong takpan ang mukha ng Diyos. Amen? Sapagkat ikaw at ako'y linikha sa larawan ng Diyos. Hindi po yan pagwapuhan at hindi po yan pagandahan. Ikaw at ako ay kalarawan at kamukha ng Diyos dahil yun ang pagkalikha sa atin. Amen po ba? Kaya nga nais kong ating maunawa ang mabuti. Ano ang sabi? By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Nandun po ang kayamanan at pag ikaw po ay malusog spiritually, pag ikay malusog solely dahil nagbubulay ka lagi sa salita ng Diyos at sinasagawa mo ito,
physically, magiging ka pong matibay at matatag. At pag matibay at matatag ka, pag naghanap buhay ka, yung lahat ng gagawin ng iyong kanang kamay ay pagtatagumpayin ng Diyos. Amen? Kaya nga po, nais kong makita nating mabuti, unity of faiths. Magkaisa po tayo. Malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Malaki ang tiwala ni Jesucristo sa iyo. Eh, huwag ka nang pa-absent-absent. So, ang matabang lupa, laging nasa simbahan at laging una. Maraming huli at una sa pag-uwi. Ang ibig sabihin ay hindi mataba ang kanyang puso. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, parang pinatatamaan yata ako ni Bishop. Abay, pag hindi ka tatamaan ng mensahe, ay ano mangyayari sa iyo? Kailangang tinatamaan ka ng salita ng Diyos at nang sa gayon, akapin mo yung salita ng Diyos at sa susunod, maaga ka at huli kang umuwi. Eh, lahat ay pauwi, lahat ay may gagawin. Eh, hindi naman na mabuti sana pag umuwi kayong bahay mo nagiging doble ang laki. Eh, ganun pa rin yun. Kaya gugulin mo na ang araw ng linggo sa pagdiriwang at paglilingkod at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Amen? Dahil laging tandaan mo, titibay tayo dahil makikita mo ang mga kapatiran, iba't iba tayo ng suliranin, pero lahat tayo may ngiti. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kailangang ikaw ay may ngiti. Amen? Magtanungan tayo ng edad, patandaan tayo at pabataan. At makikita mo po na merong 35 mukhang 70. At meron namang 70 mukhang 69. Kaya ayan, yung mga tawang yan ang nagpapabata. Amen? Pag hindi ka marunong tumawa, tatanda ka agad. A merry heart doeth good. A broken spirit dryeth the bones. Ano ang ibig sabihin? Mananakit ang mga kasukasuan ng laging walang pag-asa. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung may problema ka, ibig sabihin, dinadala ka ng Diyos sa pag-asa. At pag umasa ka, lutas ang iyong problema. Amen? Hallelujah! Yan po ang simbahan. At dito makikita mo po, yung nasa dawagan, nung mayaman na, ayaw nang dumalo, pinadadala na lang online at GCash yung kanyang tithes and offering. Ay, sa inyo na yung inyong tithes and offering. Hello? Ang mahalaga yung nagtatites at nag-o-offering, hindi yung tithes and offering. Ang mahalaga ay physical na presensya sa gawain ng Diyos. Amen, hallelujah. At tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos dahil gawain niya. Ang gawain ng Diyos ay hindi iniaasa sa tao, sa Diyos lamang. Dahil pag sa tao, yung tao ay lalaki ang ulo. Pero babala, huwag lalaki ang ulo mo. Palakihin mo ay ang iyong puso sa pakikipag-ibigan sa Panginoong Jesus. At dadami ang pagpapala mo at lalo kang magiging mapagpakumbaba. Lalo kang magiging maamo at hindi halata na mayaman ka na. Maraming mahirap pero mukhang mayaman. Amen. Kaya sabi nga nung isang Batanggenyo, bumili ng truck, Isuzu truck bago. At naka sombrero siyang talagang pang Batanggenyo at ang damit niya ay marusing at ang kanyang daladala ay bayong na marumi. At ang sabi niya sa ahente, this is true story, magkano itong Isuzu truck mo? Tiningnan siya, mukhang wala naman itong pera. Binigay ay maliit na halaga, mura. O sige, gawin mo ang papeles at babayaran ko ngayon din. Kaya hindi pala nasa kasuotan yan. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi nasa kasuotan yan. Walang maidadagdag na tagumpay ang kasuotan. Bagamat kailangan nating mahusay ang kasuotan, pero pag ang puso mo ay tama, hindi ka hihiwalay sa Diyos. Amen po ba? At lagi kang nasa gawain. Sabihin mo sa iyong katabi, ang linggo ay sa Panginoon, kaya ialay natin ang buong buhay natin pag-araw ng linggo sa Panginoon. Amen? So, unity of faiths. And then, unity in the Spirit. Ano po ba ang unity in the Spirit? Hindi po ako makapagpapatuloy kung wala ang patnubay at mamalagi at pagsama sa akin ng banal na Espiritu. Dahil sa September 1 po, tayo ay nasa Sowi na ulit tayo sa Light TV.
Tayo ay, at napakaganda po ng kontrata, 1 year straight contract. Kaya kung mayaman-yaman ka, bayaran mo ang unang buwan. Amen. 1 taon po yun, permado na po yun. 1 taon, walang atrasa na po yun. Amen. At laging tandaan mo, huwag kang atras sulong. Kailangan sulong ka ng sulong. Amen. Sabihin mo, hindi pwede ang atras sulong. Kailangan sulong ng sulong ng sulong. At pag ikay sulong ng sulong, maraming maiiwan sa likuran mo. At sila ay hahanga sapagkat ang sumusulong ay umuunlad. Ang sumusulong ay gumiginhawa. Sabihin mo, sulong lang. Bawal ang pag-atras. Amen. Sulong ng sulong at makikita mo sa pagsulong mo nandun yung mga nakatago mong yaman. Sapagkat ang yaman natin inihanda ng Diyos at ang tawag doon ay treasures of darkness and hidden riches of secret places na sinabi niya kay Cyrus. Kaya kung ikay sulong ng sulong doon sa iyong paglakad, nandun sa harapan mo yung iyong kailangang yaman. Ngayon sasabihin mo, saan po naroon sa Biblia yun? Sa Isaiah. Pero pansinin po natin, pag isinabuhay mo, saka yun mo matututunan. Hanggat binabasa mo lang ang Biblia, hindi ka matututo sa pagsasagawa lamang ang pagkatuto. Sabihin mo sa paggawa lamang ng salita ng Diyos ang pagkatuto. Amen po ba? So ngayon ating kilanlin ang katotohanan, unity in the Spirit. At dito po makikita natin, ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay hahatulan. It is appointed for man once to die, and after that, judgment. Dalawa po ang judgment, Bema at white throne judgment. Yung white throne judgment po ay yun yung huling panahon at yun ay ang pagbabalik at ang tawag ng Biblia, the second coming of the Lord Jesus Christ. Yun pong Bema ay tinatawag ng Biblia, the soon coming of Christ. Pag Lord Jesus Christ, yun po ay white throne judgment. Pag Christ, yun po ay Bema judgment. At dun po ay ibibigay sa kaniyang mga naniniwala sa kanya ang mga gantimpala. At kailangan pong tayo ay nandun sa pagtitiwala kay Kristo. Sapagkat ang Kristo po ang ibig sabihin, naniniwala kang si Jesus ay anak ng Diyos. Isang daan, walang dating daan at walang daan sa hinaharap. Isang daan at ito ay si Jesu Kristo. Kaya pag kay Jesu Kristo tayo ay nasa totoo at tama at tumpak na daan. So ngayon, ating unawaing mabuti. Si Jesu Kristo bago nagministeryo, ang unang lumakad sa ministeryo ay si Juan Bautista. At ang laman ng kanyang pangangaral, repent and be baptized. Repent for the kingdom of heaven is near. Nung makulong si Juan Bautista, ang pumalit ay ang Panginoong Hesukristo. At nag-alinlangan si Juan Bautista at nagpadala ng kanyang mga alagad, itanong mo nga sa Panginoon kung siya na nga ang Panginoon o maghihintay pa tayo ng iba. At ang sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Juan Bautista kung ano ang nakita ninyong aking ginagawa. So, si Jesus nagpapamulat ng mga bulag. Si Jesus nagpapalakad ng mga lumpo. Si Jesus nagpapalayas ng mga demonyo. Si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit. Bumalik ang mga alagad at ang sabi, ito po ang nakita namin kay Jesus. At ang sabi ni Juan Bautista, siya na nga ang Mesiyas. So dito maliwanag po na nung mabautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus, nakita niyang bumaba ang banal na Espiritu sa Panginoong Jesus. Kaya nga para tayo maging matabang lupa, kailangang puspos tayo ng banal na Espiritu araw at gabi. At ano ang katibayan ng puspos ng banal na Espiritu? Laging nagbabasa ng Biblia, laging nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, at laging iniibig mo ang iyong asawa kahit nakapos kayo sa pera. Ang kasobrahan ng pera ay darating pag nag-iibigan ng mag-asawa at hindi nagsisisihan. Tahimik.
Hindi pwede ang mumurahin mo ang iyong asawa at sasabihin mo, kailan ka ba magsisikap? 2 taon na tayong kasal. 2 taon pa pala eh. So, laging tandaan mo, ang mag-asawa po ay nag-iibig at nagmamahalan. Nagpapalakasan ng loob. Amen? Hinaharap ang mga problema pero payapa. Sabihin mo payapa. Hindi nasisindak. Bakit? Dahil kasama natin ang banal na Espiritu. Ano sabi ni Juan Bautista, at nakita ko bumaba sa kanya ang banal na Espiritu pagkabautismo sa tubig. At mula noon, siya ay sinamahan na ng banal na Espiritu. At ang kanyang sabi sa kanyang mga alagad, huwag kayong magsisimula ng ministeryo hanggat hindi kayo napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mula sa langit. Kaya banal na Espiritu po, kaya ako'y nakapagpapatuloy, banal na Espiritu, kaya kami ay naka-iibig at nakapagpapatuloy sa paglilingkod. It's always by the Holy Spirit. At pag ika'y sinusumbatan ng iyong isipan, tapusin mo na po yun. Katulad nun, may isang intercessor tayo na nag-request at ang sabi niya, kami po ay nananalangin sa bundok. Pero pwede po bang ipanalangin mo dahil alam ko po na pag tayo nagsanib sa panalangin, higit na mas makapangyarihan ang pagdinig ng Panginoon. At ang sabi ko, siya matipunong intercessor natin, pero ang sabi ng kanyang apo, panganay na apo, brinake ng girlfriend at ang sabi ng panganay na apo, magsusuicide na siya. Matindi nga ano, kaya nanalangin agad kami at wala namang balita, pero alam ko dahil tinayuan namin na hindi pwedeng sirain ng dyablo ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, kaya tayo nasa simbahan para ipaalam mo, ano ba ang kailangan mo? Kailangan mo'y pera? Ay itadalangin ko kayo. Amen? At magpapanalangin tayo. Amen? At makikita mo na ang pera ay hindi problema, ito'y solusyon sa problema. Amen? Kaya nais kong makita mo na ang iyong kakapusan ay nasa iyong isipan, wala sa iyong hanap buhay. Dahil laging tandaan mo, laging sapat ang Diyos bawat araw. Amen? Hindi po ako makapagsasalita ng ganito kung maliit lamang ang aking kailangang pera araw-araw. At sa loob ng 43 years na ako ay naglilingkod sa Diyos, 1979 ako nagsimula, ay kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Dahil pag ako'y nagkukulang, ako ay kulang ng panalangin, kaya ako'y nagkukulang. Sabihin mo, pagkapos ka, kulang ka ng panalangin. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin na ang Diyos po natin ay dapat nating laging kaibigan at kaibigan. Let us befriend God and let us love God daily. Amen po ba? Kaya nga atin pong sukatin. Ministeryo mula 1979. Halimbawa po na 1 million ang gastos ng ministry for 43 years. Ilang milyon na po agad yun? 43 million. Saan galing yun? Ayun, salamat kay Lord. At bakit dumating? Ayun, ang katanungan doon. So ngayon, pansinin po natin, ano po? Yun po ay makikita natin biyaya ng Diyos at media ministry. At pag pinagsanib po natin yun, dahil malaki ang bayaran natin sa Green Hills, at doon po, bawat buwan ay kailangan natin ang malaking halaga ng pera. Hindi ho pwede rin ang sakana po, sir. Hindi. Kailangan binabayaran yon sa kuryente pa lamang ay 35,000 na, 35,000 na. Ay kung wala ang kapuspusan ng banal na Espiritu, titigil na ako. Kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ko na itutuloy ang radio broadcast na nasa 36 years na. Hello? Tapos television ministry na nasa 28 years na.
Kaya kung titignan po natin, lagyan na lang natin ng halaga bilang panukat. Biyaya ng Diyos at ang media ministry. Lagyan na natin ng 5 million a year times 35 years. Magkano? Magkano? Sa 5 million a year, yun po ay maliit pa, ha? Hindi pa yun yung actual. Times 36 years na existence ng biyaya ng Diyos at ng broadcast. Magkano? Saan kaya galing yun? Kay Lord. Amen? Kaya dito makikita natin, live by faith, live in the unity of the Holy Spirit. Mabuhay ka po, kinakausap mo lagi ang banal na Espiritu. Amen? At makikita mo po na talagang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng karunungan. Kaya sabi nga ng Diyos kay Solomon, sa lalaking ito ako titingin. Sa mabuting lalaking ito, sa mabuting babaeng ito, bibigyan ko siya ng hindi pera. Bibigyan ko siya ng wisdom, knowledge, and joy. Bibigyan ko siya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. Kaya pag nagagalak ka, ang problema ay malulutas dahil tatanggap ka ng karunungan dahil ikay nasa kagalakan. Amen? At dito makikita natin, pag sinunod mo yung karunungang iyong natanggap, ikaw ay sasamahan ng Diyos para maisagawa mo yung iyong natanggap na karunungan. So kailangan ko ang tulong ng Diyos, kailangan din ng Diyos ang tulong ko. Kailangan ko ang tulong ng Diyos para matustusan ang lahat ng kailangan ng ating simbahan at ang simbahan niya at ang broadcast. At natutulungan ko ang Diyos kapag ako'y naniwala sa Kanya at pag sinunod ko yung Kanya sinasabi, tutulungan ako ng Diyos. Both ways po yan. Kailangan ng Diyos ang tulong ko, kailangan ko ang tulong ng Diyos. At ano ang kailangan ng Diyos? Kaya niya natapusin na ang buong daigdig. Pero hindi siya ganun ang disenyo. Gusto niya involve ikaw at ako through prayer. Kaya pag nananalangin tayo, then sinasamahan tayo ng Diyos at isisiwalat ng banal na Espiritu kung ano ang gagawin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At ikagugulat mo sapagkat ikaw pala ay may magandang parating sa loob ng taong ito na malalaking pagpapala na hindi mo sukat akalain. At ang banal na Espiritu ang magsisiwalat. Kaya nga sabi ng tala ng Biblia sa Genesis 26, at lahat ng itinanim ni Isaac sa pagsunod sa Diyos, at ano ang pagsunod niya? Ang sabi ng Diyos, huwag kang aalis ng lupain, kahit na tigang ang lupa, kahit na tagutom, huwag kang aalis, magtanim ka sa tigang na lupa. That is faith. Sinunod niya ang Diyos at siya nagtanim. At sa loob ng 1 taon, siya na ang pinakamayaman doon sa lugar na tuyo. Dahil siya ay nagtanim. Amen? Kaya laging tandaan mo, magtanim ka ng magtanim at hindi ka paghihirapin ng Diyos. Amen? Tanim ng tanim. Sabihin mo, tanim ng tanim, may aanihin ka pag may itinanim ka. Yung iba, naghahintay ng ani, wala namang itinanim. Magtanim ka ng magtanim at ano ang pagtatanim, sabihin mo lang sa mga kapatiran at idalangin mo ang mga kapatiran, Lord, paularin mo po sila, pasiglahin mo po sila, patatagin mo po sila at ang may sakit, pagalingin mo po. Nagtatanim ka noon, kaya iniiwas ka ngayon sa anumang mga kakapusan, sa pagdaan sa sakit. Bakit? Nagtatanim ka. Kaya magtanim ka at laging mag-aani ka. Sabihin mo, magtanim ka at laging mag-aani ka at ang isang mabisang pagtatanim ay panalangin. Kaya dito ay makikita po natin na kailangang lagi tayong nasa kapuspusan ng pagsama ng banal na Espiritu. So unity in the Spirit. Ano po ang ibig sabihin? Kung titignan po natin sa Romans 8:1, kailangang maunawaan mo mabuti, tayo po hindi makakasama sa white throne judgment. Tayo po sa Bema judgment. Sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi nahahatulan ang lahat ng nakay Hesus Kristo. So napakaliwanag po, hindi nahahatulan ang lahat ng nakay Hesus Kristo.
na lumalakad sa kapuspusan ng Espiritu, hindi sa laman. Romans 8:1. At doon makikita po natin na ang paglakad sa kapuspusan ng banal na Espiritu, tayo naniniwala na ang biyaya ng Diyos ay itutusto sa atin araw-araw. Ano po ba ang biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos ay kapangyarihan at lakas ng Diyos. The grace of Jesus is His strength and His power. Kaya nga sa biyaya ng Diyos, kaya tayo tuloy-tuloy at hindi ko kayo kinakalimutang idalangin araw-araw. Lahat ng pastor natin, idinadalangin ko, kanilang pamilya, idinadalangin ko kayo, idinadalangin ko na kayo maging puspos lagi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na lahat kayo magsiunlad, kayong lahat ay tumibay at tumatay. At ako'y naniniwala na sa kapangyarihan ng kapuspusan ng banal na Espiritu, isisiwalat ng Diyos ang lahat ng kaniyang nakatakdang gagawin dahil ikaw at ako ay itinakda para sa magandang kinabukasan. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa. Ako ay babalik na muli. Huwag kayong mababalisa, ako'y babalik na muli, ipaghahanda ko lang kayo ng mansyon sa bahay ng aking Ama na inyong matitirhan pagkatapos ng inyong buhay sa ibabaw ng lupa. Kaya kailangan ikaw po ay laging nandun ang pag-asa na babalik ang Panginoon. Amen? Babalikan tayo ng Panginoong Jesucristo at kakatagpuin tayo sa ulap. At yun po ay simpleng-simple lamang at kailangan para tayo maging matatag, laging ang puso't isipan natin nakatuon sa Diyos. Laging ang iniisip natin ay ang Diyos. Dahil kung hindi po ito totoo sa akin, hindi makapagpapatuloy ang aking paglilingkod sa Kanya. At laging tandaan mo po, pinagpapala ng Diyos ang ating mga kamay araw at gabi. At ang pagpapala ay masaganang lagi, labis sa ating kailangan. Sapagkat ating unawaing mabuti ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Ikaw ba'y naniniwalang yun ay katotohanan? So kung ikay nagkukulang, ibig sabihin ay pastol mo pa rin ang Panginoong Jesus, kaya kailangan humingi ka sa iyong pastor. Amen po ba? Ang kadalasan sa marami sa atin, sinisisi natin ang ating sarili. Huwag po nating sisisihin ang ating sarili, bahala sa atin ang ating pastol. Kung may nagawa tayong kasalanan, hingi tayo ng patawad, talikod sa kasalanan. At tayo magpatuloy na sumunod sa Kanya. At makikita po natin, ikaw at ako ay labis na iniibig ng Panginoong Jesucristo. At ibig niya na tayo ay kaisa niya. Ibig niya na kaisa na tayo niya. Sa ayaw at ibig mo, ikay kaisa ng Diyos, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos, kaya ikay nakadadalo sa gawain. Tingnan mo ang iyong sarili, hindi bali once a month ka lang dumadalo, pero at least dumadalo ka, hindi yung once a year. Amen? Kaya nga po, ating kilanlin ang ating sarili at ang magpapakilala sa ating sarili, hindi ang ating sarili, banal na Espiritu ang magsisiwalat ng katotohanan sa ating sarili. Na laging tandaan mo po, hindi po biro ang mamatayan ng mahal sa buhay. Hindi po biro yan. At hindi rin natin mararamdaman yung kalungkutan kung hindi tayo ang dumaraan doon sa kanyang pinagdaraanan. Pag naalala ko mga kaibigan kong mga batang pastor, na ang isa napakaunlad ng kanyang gawain sa bandang Tutuban sa Maynila. At nabalitaan ko na lang last week na siya pala'y namatay at 52 years old sa sobrang sipag. Napakalaki ng kanilang simbahan at sa sobrang sigurong pagod, siya ay na high blood. At ganun din, may isa pa rin na napakahusay pagdating sa worship, ang conferences niya ay worship, ang kanyang simbahan napakalaki din. Pero kaiikot sa buong Pilipinas, siya namatay din at the age of 52. At makikita po natin, at nabasa ko ang isa sa Morris Cirulo Victorious Magazine, na may isa ring napakahusay na batang mangangaral,
revivalist, at nakapag-re-revival siya for weeks, kung ilang linggo, tuloy-tuloy ang kanyang revival, pero at the age of 42, namatay siya ng brain cancer. So dito makikita po natin na hindi mahalaga kung paano namatay ang isang naglilingkod sa Diyos, ang mahalaga natapos niya ang kanyang paglilingkod. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin, magpakasipag tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakasipag tayo. At ito ang iiwan ko para tayo ay nagkakaisa at magkakaisa, kailangan lahat tayo masipag. At kung hindi ka manhahayo, ay pumunta ka sa prayer mountain at manalangin ka doon sa prayer cell natin doon. Amen? Huwag nating hayaan na yung prayer cell ay walang nananalangin. Kaya dito ay makikita natin, kailangan po ikaw ay may ginagawa sa kaharian ng Diyos. Hindi ka standby lang. Sabihin mo, hindi ka standby lang at hindi ka nakikipagkwentuhan lang. Kailangan ikaw ay may ginagawa at ang mabisang paggawa ay laging sa pananalangin una. Ihanda mo ang iyong sarili sapagkat ang tahanan ng matuwid ay laging pinagpapala ng Diyos. The house of the righteous is always blessed by God. Is your house a house of a righteous person? Ang bahay mo ba ay bahay ng matuwid na tao? At paano mo masisigurado na ang iyong bahay ay bahay na matuwid? Una, ang Diyos ay nagpapala, pero meron siyang gagamitin para pagdaanan ng mga pagpapala. Ngayon, unang-una, personal, ano po? Na sa iyong bahay, sino po dito ang sa kalye lang nakatira? Wala, ano? Sa bahay, may bahay kayo, ano? Purihin ng Panginoon. So ngayon, kayo'y may bahay, ang unang gawin ninyo, pag kayo'y nasa bahay, create your supernatural divine atmosphere covering your house. Ikaw ang maglikha ng isang makalangit na supernatural na nakalukob sa iyong bahay. Sa panong paraan? Again, prayer. Pray, 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 pray. At makikita mo na ang buong pamilya mo ay kakasihan ng Diyos sapagkat ang may pambihirang takot sa Diyos, ang kaniyang mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Kaya kapatid, ang susi nasa iyong puso at sa iyong bibig. Manalangin kang lagi. At dito makikita natin who will be the vessels that God will entrust all the blessings that He has planned. Sino yung kanyang pagpapala, yung kanyang mga pagpapala? Ang isang taong nabubuhay na katulad ng ugali at gawi. Let us imitate Jesus in His conduct and His character, the way He lived, the way He talked. So kapag ikaw ay nakapamumuhay na nakatulad ni Jesus, humanda ka sa malaking pagpapala. Salamat sa tahimik na kongregasyon. Ibig sabihin, kaya ito ay naririnig mo dahil may malaking nakatakdang pagpapala ka ngayon taong ito, pero mabuhay ka na nagtitiwala at nabubuhay sa ugali at gawi ng Panginoon. At ano ang ugali at gawi ng Panginoon? Madasalin siya. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo kung si Jesus ay madasalin, ba't naman ikay hindi madasalin? Amen? So, ang mga alagad ay nagtanong. Ang sabi niya, turuan mo nga po kaming manalangin dahil nakita niya, kaya mahimala ang buhay ni Jesucristo dahil lagi siyang nananalangin. Kaya kung nananalangin ka, maghihimala ang Diyos sa iyong bahay, maghihimala ang Diyos sa iyong buhay, maghihimala ang Diyos sa iyong mga anak at sa iyong negosyo. Amen? Hindi po ito pagandahan ng bahay, hindi po ito palakihan ng negosyo. Ito po ay palakihan ng puso na nakikipag-ibigan kay Jesucristo. At dahil pag ikaw ay malaki ang puso sa pakikipag-ibigan sa Panginoon, bigyan ka man ng 1 bilyon, hindi ka mawawalay sa Diyos. Ay 1 milyon pang naibibigay sa iyo, hindi ka na dumadalo. Ay paano kapag bibigyan ng 10 milyon? Nakukuha niyo po. Kailangang tapat ka habang wala. Sabihin mo, magtapat ka habang wala. Dahil mula sa wala, magkakaroon ka dahil sa iyong pagtatapat. Amen. Hallelujah. At nais kung makita mo mabuti, the right vessel is someone who live like Jesus.
who talk like Jesus, who walk like Jesus. At ang makagagawa lamang po nun ay ang banal na Espiritu. Magsanay ka po dahil yan po ay nakakasanayan. Pag iyon laging kinakausap ang banal na Espiritu, kausapin mo lagi ang banal na Espiritu at makikita mo na talagang siya ang namamahala ng ating buhay. As many as are led by the Spirit, they are children of God. Kaya dito makikita po natin, araw-araw lalapit ka sa Diyos. Huwag nang hindi. Huwag mo nang hintayin pa na lumaki ang problema. Yung magagawa mo ngayon, gawin mo na ngayon. Dahil bukas may dagdag na ipagagawa sa iyo. Pag ginawa mo yung ngayon, yung gagawin mo ay yung para lang sa bukas. Kaya gawin mo ang iyong pwedeng gawin ngayon para magaan yung kinabukasan. Amen? Kaya pag patumpik-tumpik, ang sabi nga ng isang spiritual warfare book, the favorite word of Satan, alam niyo kung ano yun? Tomorrow. Tomorrow. Bukas na lang. Ayan. At ang tawag ng mga Kastila, manana habit. At ang laging si bukas na lang, hindi umuunlad. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangang wasakin mo ang manana habit. Kailangan yung dapat mong gawin ngayon, gawin mo na. Amen? At makikita mo na ikaw ay magiging consistent ang iyong gawi at pag-uugali. At ipakikita sa iyo ng Diyos ang malalaking pagpapalang kanyang nakatakdat na kahandang gagawin sa iyo. Amen po ba? Kaya nga pwedeng hindi ko gamitin ang mga karanasan ko. Hindi po yung karanasan ang aking hihingin na inyong pagtiwalaan sapagkat hindi ninyo mararanasan yung karanasan ko. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong karanasan. Amen po ba? Hindi ko pwedeng ibigay ang nasa akin dahil ang mapapasayo lamang ay yung natanggap mo. Amen po ba? So, na ating unawaing mabuti, pag-iisa-isahin ko at iniisip ko ang kabutihan ng Diyos. Nag-uusap kaming mag-asawa nung nakaraang gabi. Sabi ko, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil kung walang pagkatawag ako sa Diyos, matagal na akong patay. Bata pa lang sa Rumble, nasaksak ako sa University Belt. Dito sa gitna. Sabi ng doktor, napakapalad mo iho dahil sa buto tumama, dahil payat ako. Kung ako'y mataba, edi tapos ako. Oo, so mapalad ka. At naalala ko rin na nasa North General, una UST, walang pera, hindi tinanggap, dinala sa North General, libre, pero nasa pasilyo ako at halos mamatay na rin ako. At ang ginawa ng aking ina ay dinala ako sa UARM at doon inasikaso ako. Ngayon, pansinin po natin, pwede akong patay na noon. That was way back 1966 o 67. Tapos, kaming magpinsan ay nagmimerienda lang doon sa kanto ng aming tinitirhan sa Quezon City. Biglang may dumating na dalawang mama, yung isa may dalawang malaking bato. Ito ba ang dalawang ito ang gumulpi sa iyo? Salamat na lang at kilala niya yung gumulpi. Hindi yan dalawang yan at ako'y parang hindi ko makain yung aking minimerienda. Bakit hindi ako namatay? Pwedeng mamatay. Sandaling yun, may pangarap ang Diyos. Sabihin mo, may pangarap ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya buhay ka pa ngayon, may pangarap ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. At naulit yun. Teenager din ako doon. At umuwi ako dahil mahilig ako sa barkada. Umuwi ako, probinsya po yun, napakadilim. Umuwi ako sa aming bahay ng maghahating gabi. Biglang may dumating na lalaking galit na galit, dalay malaking itak. At tatagain ako. Dahil akala ako ang gumulpi sa kanya, mabuti na lang at gising yung mag-asawa sa kapitbahay namin. At sumigaw, hindi yan ang gumulpi sa iyo. At umalis. Bakit kaya may saklolo? Hindi po anghel yung kapitbahay ko, pero ginamit ng Diyos. May pangarap sa iyo ang Diyos, kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Huwag kang urong sulong, 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 sulong. At minsan naman, nagiinuman kami dahil mga barkada ko'y pulis, kaya nung ako'y maborn again, tumanggap lahat ng pulis ng Tayabas City sa Panginoon. At yung isang kababayan at ako ay tinatambangan na at siya i-assassinate ng mga kalaban.
Pero laking gulat nung mga nagbabantay sa kanya, dumaan sa kanilang harapan, hindi nakita, naging invisible. Bakit? Na born again. Sabihin mo, na born again, may magandang pangarap ang Diyos sa lahat ng naririto ngayong umagang ito. Amen po ba? At sa pag-iinuman namin, dahil mga kaibigan ko'y pulis, may dumating. At ang sabi, nandun na yung wanted, number 1 criminal ng Quezon, nandun sa Barangay Lalo. Yung mga umaakyat doon, alam niyo ang Barangay Lalo. At ako'y excited pag ganong labanan. Kaya ako ang nasa unahan, dala ko ay tungkod at ako ang nagkukuman dahil lasing na. Mabuti at sobrang antok yung kriminal. Hindi nagising. Ay kung gising yun, di nagputukan. Kaya may pangarap ang Diyos, kaya hindi ako namatay nung panahon yun. Sabihin mo, may pangarap ang Diyos, kaya kabuhay pa ngayon. Kaya huwag ka nang paatras-atras. Amen? Amen. Hallelujah. At dahil ako'y aktivista de primera, aktivista laging nasa kalye, at ang sabi ng aking kumpadre, pare, dadamputin ka na ngayon ng militar at ikukulong ka na sa Camp Nakar. Pero pare, huwag kang aalis sa tabi ko dahil CIS yung kumpare ko, dahil inarbor kita. Isip-isipin mo yun at lahat ng dinadampot namamatay. May pangarap ang Diyos sa iyo, kaya huwag ka nang urong-sulong. Lagi ka nang dumalo ng gawain. Amen. Dahil may malaking pangarap ang Diyos sa akin, papunta ako para speaker ng isang Bahrain Christian Fellowship Anniversary. Brand new yung Cathay Pacific Airplane. Namatay ang isang makina at babagsak kami sa Indian Ocean. At sabi ko, Panginoon, ano pong nangyayari? At sabi ng boses, huwag kang mag-alala, malaki ang iyong insurance. At sabi ko, Panginoon, ba't dito pa sa gitna ng dagat ay pwede naman sa kwarto ako mamatay? Sabi, hindi, may insurance ka. Ay, ayoko, gusto ko'y buhay ako para ako ang kasama ng aking pamilya. Hindi, may insurance ka, bayaran ng insurance. At ang sabi ng Banal na Espiritu, lagi kang makikinig sa boses ng Banal na Espiritu at para marinig mo paggising sa umaga, makipag-usap ka na agad sa Kanya. Amen? Itong mensaheng ito ay boses ng Banal na Espiritu. Kaya maganda ang iyong kinabukasan, hindi mo lang alam. At ang sabi ng Banal na Espiritu, hindi pa alam ng piloto kung saan kami bababa. Ang sabi niya, pagbaba mo sa Bangkok, Thailand, pagtapak ng paa mo, angkinin mo ang Bangkok, Thailand para sa akin. At kami bumaba nga ay sa Bangkok, Thailand, nung sabihin ng piloto, pagtapak ko, inangking ko ang Bangkok, Thailand. That was 1997. At 1998, nagbimisyon ako sa Thailand. Pag ikay masunurin sa Banal na Espiritu, gagamitin ka ng Banal na Espiritu at ikaw ay laging pagpapalain ng Banal na Espiritu dahil Banal na Espiritu ang pagpapala na kailangan ng bawat isa. It is the Holy Spirit, it is not your job. It is the Holy Spirit, it is not your business. The blessing of the Lord, it make it rich and He added no sorrow with it. What is the blessing of the Lord? Ang sabi ng Panginoon sa mga tinuturuan niya, kung kayong amang masama, binibigay ninyo yung mabuti sa inyong anak, humingi kayo sa Ama sa langit at ibibigay sa inyo ang Banal na Espiritu. Pagkasama mo ang Banal na Espiritu, kahit saan ka pumaroon, ay hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nagagawa yung pagkatawag sa iyo. May pangarap sa iyo ang Diyos, kaya ka narito ngayong sandaling ito. Sabihin mo, maganda ang pangarap ng Diyos sa iyo, maganda ang balak ng Diyos sa iyo, maganda ang layunin ng Diyos, kaya ikaw ay naririto ngayon. Amen po ba? Sino ba ang kanyang mga pinili? 12 na masasama ang ugali, pero tumapang ng mapuspos ng Banal na Espiritu. Kaya sabihin mo, may masama kang ugali, qualified ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, yung ating pinagdaanan, baliwala sa Diyos yun dahil alam niya na wala tayo sa Kanya noon. Ngayon, naroon na tayo sa Kanya, kaya yung masama nating ugali, kaya ako'y nakakapunta kung saan-saan dahil masama ang aking pinagdaanan. Kaya kahit sa masamang lugar ng Hanoi, naroon ako at nakaupo sa squatter area, nangangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ako na on-the-job training sa masasamang lugar, makatagal kaya ako sa squatter area ng Hanoi. Kaya yung iyong nakaraan ay gamit ng Diyos para ikay gamitin sa mga taong mahirap na lapitan ng mga professional, mahirap lapitan ng mga taong takot sa putik. May gamit ang bawat isa sa atin. Lord, make us one. At dito tayo magtatapos.
sa 1 Corinthians, kailangan laging puno yung ating prayer cell, 24 yun. Pag pinuno natin yun, may pangako ang banal na Espiritu, your wealth is in the prayer mountain. Kaya punuin natin yun. Ano po, kayo ay magtulong-tulong tayo, umakyat kayo at kayo manalangin doon sa 24 prayer cells. At dito, ito ang hamon sa atin. 1 Corinthians 15:58. May maganda kang kinabukasan. Kaya ka naririto ngayon. Ano ang sabi doon? Therefore, my beloved brethren, be ye, number 1 is steadfast. Number 2, unmovable, always, abounding in the work of the Lord. So, pansinin po natin, bakit ang buong pamilya ko hanggang kaapu-apuhan na hindi pinagkukulang? Because I am steadfast, I am unmovable, I am always abounding in the work of the Lord. Steadfast, matibay, matatag because of the Holy Spirit. Unmovable, hindi na ikikibo ng krisis. Hindi na dadaig ng mga pagsubok. Always, laging nananagana sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nung magsimula akong maglingkod sa Panginoon, hindi ako nagtatayo ng Bible study. Yung tinuturuan ko, ako ay iniimbitahan, pumunta ka sa Bataan at pinagawa kita ng tuturuan doon. Pumunta ka sa kung saan-saan sa mga opisina. Sila ang gumagawa ng tuturuan ko. Bakit? Because I am steadfast, I am unmovable, and I am always abounding in the work of the Lord. Galing kaming mag-asawa noon sa Bagak, Bataan pagkatapos ng isang gawain at sakay kami ng Philippine Rabbit at pagdating doon sa kanto ng monumento, ang sabi ng banal na Espiritu, isara mo ang bintana. Ay napakainit po nung panahong yun at medyo takip silim na, isinara ko ang bintana. At nung pagsara ko ng bintana, may mga batang naglalaro na may balde ng putik na ibinuhos kung saan kami nakaupo. Eh kung hindi ko sinunod ang banal na Espiritu, puro putik kami. E nais kong iyong unawaing mabuti, makipag-ibigan ka sa banal na Espiritu. One time, nasa Central Market kami, hating gabi na mag-asawa at kami ipauwi na galing sa gawain. At bigla kaming pumara ng jeep at ang sabi ng banal na Espiritu, huwag kang masasakay dyan, mga hold-upper ang nakasakay dyan. At ako'y umatras, galit na galit yung nasa jeep. Dahil doon sa jeep ay may dalawang nakaupo sa estribo. Ang sakay lang ay 4, yung driver isa sa unahan at 2. At tingnan ko, ito nga, mga estilo ito ng mga hold-upper. Bababalaan ka ng banal na Espiritu at hindi ka mapapahamak. Kaya, maglingkod ka. Magpakaalam ka sa gawain ng Panginoon. Hamon ko, hindi ko kayo pwedeng hamunin kung hindi ako maalam sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabihin mo, aalam na ako mula ngayon. Kahit bukang bibig lang, sabihin mo, aalam na ako sa gawain ng Panginoon. Amen? Kailangan nagliligtas ka na ng kaluluwa dahil ang pagpapala natin sang-ayon sa mga naligtas na kaluluwa. Amen po ba? Kaya sa negosyo mo, kailangan naliligtas ang mga customer. Amen? At pag naliligtas ang mga customer, ay lalo kang uunlad. Dahil kakasihan ka ng Diyos. Ulitin kong muli, anong uri ka ng lupain? Sa batuhan, hindi. Sa tabing daan, hindi. Nasa dawagan ka pa rin ba ngayon? O nasa patabang lupa? So dito makikita natin ang matabang lupa kahit ano ang pagdaanan, nasa simbahan. Amen? Kahit ano ang mangyari, nakaluhod. Amen? Laging nagpupuri sa Diyos, laging nagpapasalamat sa Diyos dahil walang ibang Diyos kundi siya. Kaya sabi ng mga awit, ano ang sabi niya? I will praise you greatly because your greatness is unsearchable. Ika'y pupurihin ko ng pambihirang pagpupuri dahil hindi kayang siyasatin at unawain ang iyong kadakilaan. Pag naranasan mo ang kadakilaan ng Diyos, ikaw ay iaangat ng Diyos sa isang pag-aangat na hindi mo napangarap. Sino ba naman ako na ako ay isinama na libre sa second time sa Israel at yung nag-sponsor sa akin ay yung aking pinaglingkurang ministeryo ng South Korea. At doon ay ako'y libre at nasa 5-star hotel kami kahit sa Cairo at saan mang bahagi ng Israel, nasa 5-star kami. Bakit? Dahil ako'y naglilingkod at gumagawa sa gawain ng Panginoon.
Kaya pag inyong nasakop ang binyan, dadalhin ka ng Diyos sa Calabarzon. Kaya sakupin natin ang binyan dahil dito kami nagsimula, kami 5 at patay na ang 3 at buhay pa. Patay na ang 2, buhay pa kaming 3 at buhay pa kayo. Kaya ating sakupin ang buong binyan at makikita mo ang tuloy-tuloy na biyaya at pagpapala ng Diyos, umpisahan mo sa panalangin. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos hindi nawawala ng bisa. At ang panghuli sa Hebrews 12:28. Kailangan naglilingkod ka sa Diyos para hindi ka maghirap at hindi ka kapusin. At ano po ang sabi ng Hebrews 12:28? Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. So, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. So, wherefore we receiving a kingdom which cannot be removed, cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kaya tayo nasa biyaya ng Diyos, dahil ang biyaya ng Diyos ang siyang magtutulak sa atin para tayo sulong ng sulong at masipag sa pagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Amen? Serve God acceptably. Paglingkuran mo ang Diyos, natanggap ka ng Diyos na may banal na pagkatakot at merong makadiyos na paggalang sa Diyos. Kapatid, ikaw ay nakahilera na sa malaking pagpapala ngayong 2023. So, Father, make us one. Makita ka nila sa amin para maniwala sila na ikaw ang Mesiyas. Buklurin mo kami sa pagkakaisa sa pag-ibig, banal na Espiritu, kami ay buklurin mo at kami ay iyong ilagay sa iyong patnubay, sa iyong gabay at sa iyong pagsama. Let your powerful movement, Holy Spirit, be in each one of us starting at this very moment. In the name of Jesus Christ, and everyone shout Amen. God bless you at tuloy-tuloy sabihin mo taon natin ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship ang 2023. God bless and good afternoon.